Isip niyo na ba kung bakit tila mas mahirap ang pagtanda para sa iba, habang iba naman ay nagpapatuloy pa rin sa kanilang sigla at kagalakan na para bang hindi muubra ang paglipas ng panahon sa kanila? Marami sa ating mga nakatatanda tahimik na lumalaban sa mga isyu sa kalusugan, lalo na sa ating mga bato o kidneys. Ang sakit sa bato ay parang tahimik na magnanakaw, unti-unting kumukuha sa ating enerhiya at kalusugan nang hindi man lang natin namamalayan hanggang sa huli na. Ang paghina ng ating kidneys ay maaring magdulot ng matinding pagkapagod, pamamaga, hirap sa pagtulog at minsan pa nga mas seryosang komplikasyon na nangkangailangan ng madalas na pagbisita sa doktor o sa kasamaang palad, dialysis. Ang sakit na ito ay hindi lang pisikal. Nagdudulot din ito ng pag-aalala at lungkot sa ating mga pamilya. Pero may sikreto na hindi gaano nababanggit na nasa hapagkainan lang pala natin. At ito ay ang kapangyarihan ng mga prutas. Hindi kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong prosedur para masimulan ang paglilinis at pagpapalakas ng ating mga bato. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinakamahusay na prutas na dapat mong kainin araw-araw para limisin ang iyong kidneys at labanan ang chronic kidney disease o CKD ng mabilis ayon mismo sa mga doktor. Manood hanggang sa uli dahil mayroon ako'y babahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at makakatulong ng malaki sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay. Ito ay isang paglalakbay na magsisimula sa kusina at magtatapos sa isang mas masigla at masaya ninyong pagtanda. Tara, simulan na natin ang paglalakbay na ito tungo sa mas malusog na bato at unahin natin ang isa sa pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang prutas sa ating listahan, ang mansanas. Sino ba naman ang hindi pamilyar sa mansanas? Madalas natin ito nakikita sa ating mga tahanan, sa palengke o kahit sa mga prutasan sa tabi ng daan. Pero alam niyo ba kung gaano ito kahalaga para sa kalusugan ng ating mga kidneys? Ayon sa mga eksperto, ang mansanas ay isang tunay na superfood pagdating sa paglilinis ng ating mga bato. Ito ay mayaman sa fiber, isang sangkap na napakahalaga para sa paglilinis ng ating digestive system. Kapag maayos ang ating panunaw, mas madaling mailalabas ng ating katawan ang mga toksin at dumi sa pamamagitan ng dumi sa halip na umasa lang sa kidneys upang salayin ang lahat. Nakakatulong ito na mabawasan ang trabaho ng ating mga bato na parang nagbibigay ka ng pahinga sa isang manggagawa na sobra na sa pagod. Bukod pa rito, ang mansanas ay mababa sa potassium at phosphorus, dalawang mineral na kadalasang pinapangamba sa mga taong may problema sa bato. Ang mataas na level ng mga mineral na ito ay maaring magdulot ng mas malalang pinsala sa kidneys, kaya mahalaga ang pagpili ng mga prutas na ligtas at makakatulong. Isipin niyo na lang, ang isang mansanas sa araw-araw ay hindi lang nagpapalayo sa doktor, kundi nagpapalayo rin sa sakit sa bato. Subukan ninyong kumain ng isang buong mansanas kasama ang balat nito dahil karamihan sa fiber at antioxidant na nagpoprotekta sa ating mga selyula ay nasa balat. Maaari rin itong gawing masarap na snack sa pagitan ng meals o ihalo sa inyong oatmeal sa umaga. Ang matamis at medyo asim na lasa nito ay nakakapresko at nakakabusog at ang bawat kagat ay parang nagbibigay ng yakap sa inyong mga bato. Tandaan, ang pagiging simple ng mansanas ang siyang nagpapalakas dito bilang isang kaalyado sa ating kalusugan. Hindi mo kailangan ng komplikadong recipe, ang pagpapahalaga sa natural na biyaya ng kalikasan ang susi. Ngayon naman, dumako tayo sa isa pang prutas na paborito ng marami, lalo na sa mga handaan. Ang mga ubas. Sino ba naman ang hindi natutuwa sa bawat butil ng matamis at masarap na ubas? Kung may chronic kidney disease ka o nais mong protektahan ng iyong kidneys, ang ubas ay isa ring mahusay na pagpipilian. Ang mga ubas, lalo na ang mga may maitim na balat tulad ng red grapes, ay sagana sa antioxidants, particular ang resveratrol. Ang resveratrol ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong na labanan ang pamamaga at oxidative stress sa katawan, na siyang pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga selyula, kasama na ang sa kidneys.
Para sa mga taong may problema sa bato, ang pamamaga ay isang malaking problema na maaaring magpalala ng kanilang kondisyon. Kaya naman, ang mga prutas na mayaman sa anti-inflammatory properties tulad ng ubas ay napakahalaga. Bukod pa rito, ang ubas ay mayaman din sa vitamin C at K at mayroong makatwirang mababang antas ng potassium, kaya ligtas itong kainin sa katamtamang dami. Isipin ninyo habang kayo ay nagre-relax at nagtatamasa ng bawat butil ng ubas, ang inyong mga kidneys ay nagkakaroon din ng kanilang spa day dahil sa mga powerful na sangkap na ito. Ang mga ubas ay madali lang ding isama sa inyong pang-araw-araw na dieta. Maaari ninyo itong gawing snack, ihalo sa inyong fruit salad, o i-freeze para maging masarap at malamig na treat, lalo na sa mainit na panahon. Piliin ang mga fresh na ubas at hugasan itong mabuti bago kainin. Ang bawat kagat ay hindi lang nagbibigay ng kasiyahan sa inyong panlasa, kundi nagbibigay din ng sustansya na direktang sumusuporta sa kalusugan ng inyong mga bato. Tandaan, ang kulay ng prutas ay madalas nagpapahiwatig ng yaman nito sa antioxidants, kaya mas matingkad na kulay, mas maganda. At panghuli, sa unang bahagi ng ating pagtalakay, ang prutas na laging nagbibigay ng ginhawa sa tag-init, ang pakwan. Sino ba naman ang hindi mahilig sa isang malamig at matamis na hiwa ng pakwan sa isang mainit na araw? Bukod sa pagiging pampalamig, ang pakwan ay isa ring kampeon sa pagsuporta sa ating mga kidneys. Alam nating lahat na ang pakwan ay halos binubuo ng tubig na umaabot sa 92%. At ang tubig ay napakahalaga sa paglilinis ng ating mga bato. Ang sapat na hydration ay tumutulong sa kidneys na maalis ang mga dumi at toxin sa katawan sa pamamagitan ng pag-ihi. Ito ay parang paghuhugas ng isang espongha. Kung mas marami kang tubig, mas malinis ang espongha. Ang pag-inom ng sapat na tubig ay mahalaga, ngunit ang pagkain ng prutas na may mataas na nilalaman ng tubig tulad ng pakwan ay mas nakakapresko at mas masarap na paraan para manatiling hydrated. Igit pa rito, ang pakwan ay mayaman sa lycopene, isang malakas na antioxidant na nabibigay sa pakwan ng kulay pula. Ang lycopene ay nakakatulong na protektahan ng mga selula mula sa pinsala, kabilang na ang mga selula sa ating mga bato, at nakakatulong din na bawasan ang tamamaga. Ang pakwan ay isa ring prutas na mababa sa potassium na ginagawa itong perpekto para sa mga taong kailangan bantayan ang kanilang potassium intake dahil sa sakit sa bato. Isipin nyo, hindi lang ito masarap na panghimagas, kundi isang natural na panlinis ng ating katawan. Maaari ninyo itong kainin ng diretso o gawing refreshing na shake, siguraduhin lang na walang dagdag na asukal. Subukan din itong ihalo sa inyong fruit salad para sa dagdag na tamis at ganda. Ang bawat hiwa ng pakwan ay hindi lang nagbibigay ng tamis sa inyong dila, kundi nagbibigay din ng kapayapaan sa inyong mga bato na malinis at gumagana ng maayos. Nakita nyo na kung paano makakatulong ang mansanas, ubas at pakwan. Ngayon naman, dumako tayo sa iba pang prutas na dapat nating bigyang pansin para sa ating mga bato. Ito ay mga prutas na marahil ay pamilyar na rin kayo pero hindi nyo lang lubos na alam ang kanilang kakayahan para sa inyong kidneys. Ngayon, pag-usapan naman natin ang pinya. Hindi lang ito masarap at nakakapresko kundi puno rin ito ng benepisyo para sa ating mga kidneys. Ang pinya ay kilala sa taglay nitong bromelain, isang enzyme na may malakas na anti-inflammatory properties. Gaya na nabanggit natin kanina, ang pamamaga ay isa sa mga pangunahing problema para sa mga taong may chronic kidney disease. Kaya, ang pagkain ng mga prutas na nakakabawas ng pamamaga ay isang malaking tulong. Ang bromelain ay nakakatulong din sa panunaw na indirectly ay sumusuporta sa trabaho ng kidneys sa pamamaguan ng pagtulong sa katawan na mas mahusay na mag-absorb ng nutrients at maglabas ng dumi. Bukod pa sa bromelain, ang pinya ay mayaman din sa vitamin C at manganese, dalawang mahalagang nutrients na nagtataguyod ng pangkalahatang kalusugan at nagpapanatili ng malakas na immune system na mahalaga para sa lahat, lalo na sa mga nakatatanda.
Ang pinya ay isa rin sa mga prutas na mababa ang potassium content, kaya ito ay ligtas at kapaki-pakinabang para sa mga taong kailangan magbantay sa kanilang mineral intake. Isipin ninyo, ang bawat kagat ng pinya ay parang nagbibigay ng proteksyon at lunas sa inyong mga bato. Napakasarap nitong kainin ng sariwa, hiwa-hiwa o yalo sa inyong fruit salad. Basta, iwasan lang ang paggamit ng mga creamy dressing na mataas sa taba at asukal. Maaari rin itong gawing juice, basta walang dagdag na asukal para sa mas mabilis na pag-absorb ng nutrients. Tandaan, ang natural na tamis at asim ng pinya ay sapat na para sa sarap at benepisyo. Ang pagdaragdag ng pinya sa inyong pang-araw-araw na dieta ay isang madali at masarap na paraan para suportahan ang inyong mga kidneys at manatili malakas ang inyong katawan. Ang kulay dilaw nito ay hindi lang nakakagana, kundi sumisimbolo rin sa kapangyarihan nitong magbigay ng liwanag sa inyong kalusugan. Sumunod naman, ang paborito nating papaya, lalo na ang hinog na papaya na hindi lang masarap kundi mayaman din sa sustansya. Ang papaya ay kilala sa taglay nitong papain, isang digestive enzyme na katulad ng bromelain sa pinya na nakakatulong sa pagtunaw ng protina at pagpapabuti ng panunaw. Gaya ng paulit-ulit nating sinasabi, kapag maayos ang digestive system, nababawasan ang pasanin ng kidneys sa pagtatanggal ng mga dumi sa katawan. Ito ay parang isang team effort sa loob ng ating katawan. Kapag bawat organ ay gumaganang maayos, mas gumagaan ang trabaho ng isa't isa. Bukod pa rito, ang papaya ay mayaman sa fiber, vitamin C at vitamin A sa anya ng beta-carotene. Ang beta-carotene ay isang malakas na antioxidant na nakakatulong na protektahan ang mga selula mula sa pinsala at nagpapalakas ng immune system. Ang vitamin C naman ay mahalaga sa pagpapababa ng pamamaga sa katawan. Para sa mga taong may CKD, ang papaya ay isa ring magandang pagpipilian dahil ito ay relatibong mababa sa potassium kumpara sa ibang prutas. Ito ay nabibigay sa inyo ng matamis at masustansyang pagpipilian na hindi kinakailangan na mag-alala tungkol sa mataas na potassium intake. Isipin ninyo ang tamis ng papaya sa umaga ay hindi lang nagbibigay ng enerya, kundi nagbibigay din ng ginhawa sa inyong mga bato. Maaari ninyo itong kainin bilang simpleng pangimagas pagkatapos ng tanghalian o hapunan o ihalo sa inyong breakfast smoothie para sa dagdag na fiber. Subukan din gumawa ng isang refreshing na papaya shake na may kaunting kalamansi para sa dagdag na sing. Ang bawat kagat ng papaya ay parang isang regalo sa inyong katawan na nagdatrabaho ng tahimik para panatiling malinis at malusog ang inyong mga kidneys. Kaya huwag kalimutang isama ang papaya sa inyong pang-araw-araw na dieta. Ito ay isang simple ngunit epektibong paraan para alagaan ang inyong sarili. At panghuli sa ating listahan ng mga prutas, ang matamis at kaakit-akit na strawberry. Alam ko, baka isipin ninyo na medyo mamahaling ito o hindi laging available sa ating lugar. Pero kung may pagkakataon kayo makabili, huwag ninyong palampasin. Ang strawberry ay hindi lang basta prutas na maganda sa litrato. Ito ay isa ring powerhouse ng nutrisyon, lalo na para sa ating mga bato. Ang mga strawberry ay sagana sa anthocyanins, ang mga antioxidant na nagbibigay sa kanila ng matingkad na kulay pula. Ang mga antioxidant na ito ay napakahalaga sa paglaban sa oxidative stress at pamamaga sa katawan na tulad ng nabanggit na natin ay mga pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga bato. Bukod sa anthocyanins, ang strawberry ay mayaman din sa vitamin C, manganese at fiber, na lahat ay nagtutulungan para suportahan ang pangkalahatang kalusugan at maiwasan ang sakit sa bato. Ang kagandahan ng strawberry para sa mga may CKD ay ang mababa nitong potassium content. Ito ay nagbibigay sa inyo ng pagkakataon na mag-enjoy sa isang masarap at masustansyang prutas nang hindi kinakailangan na mag-alala sa pagtaas ng inyong potassium level. Isipin ninyo, habang kayo ay nagtatamasa ng bawat matamis at asim na strawberry, ang inyong mga bato ay tahimik na nakikinabang sa mga naglilinis at nagpoprotektang epekto nito. Maaari ninyo itong kainin ng sariwa, ihalo sa inyong cereal o yogurt kung angkop sa inyong dieta, o gawing isang makulay at masustansyang smoothie na may tubig o gata ng niyog kung payagan ng doktor. Subukan din itong ilagay sa inyong inuming tubig para magbigay ng natural na lasa at dagdag na antioxidants.
Ang bawat strawberry ay hindi lang nagpapaganda ng inyong pinggan, kundi nagpapaganda rin ng inyong kalusugan. Sana ay marami na kayong natutunan sa mga prutas na ating natalakay. Pero huwag muna kayong aalis dahil may mahalaga pa tayong pag-uusapan at may sorpresa ako sa dulo na lalong mapapatibay sa inyong paglalakbay tungo sa mas malusog na buhay. Pakita natin sa ating paglalakbay na yon kung paano ang simpleng mansanas, ubas, pakwan, pinya, papaya at strawberry ay hindi lamang masarap at nakakapresko, kundi makapangyarihan din sa pagsuporta sa ating mga bato. Ang bawat isa sa kanila ay may sariling natatanging benepisyo mula sa pagiging mayaman sa fiber na tumutulong sa panunaw at pagtanggal ng dumi, sa pagkakaroon ng malalakas na antioxidants na lumalaban sa pamamaga at oxidative stress, hanggang sa pagiging natural na hydrating at mababa sa mga mineral na kailangan bantayan sa mga may problema sa bato. Ang mga prutas na ito ay likas na regalo sa atin ng kalikasan na may kakayahang linisin, protektahan at pagaliin ang ating mga kidneys sa natural at masarap na paraan. Hindi natin kailangan ng komplikadong paraan. Minsan ang solusyon ay nasa harap lang natin sa mga prutas na kayang bilhin sa palengke. Tandaan mga kababayan, ang pagbabago ay hindi kailangan maging biglaan o mahirap. Ang bawat maliit na hakbang na gagawin ninyo ngayon, ang pagdaragdag na isang mansana sa inyong agahan, ang pagpapalit ng matamis na inumin ng hiwa ng pakwan o ang paglalagay ng mga ubas bilang snack ay malaking ambag sa inyong kalusugan sa inaharap. Ang pagiging proaktibo sa inyong kalusugan ay nagbibigay sa inyo ng kapangyarihan at kontrol sa inyong buhay. Hindi ninyo kailangan maging biktima ng inyong mga karamdaman. May pag-asa at ang pag-asa na yan ay nagsisimula sa inyong mga pagpipilian sa araw-araw. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang magiging pagbabago sa inyong enerhiya, sa inyong kalidad ng pagtulog at sa inyong pangkalahatang pakiramdam kapag ang inyong mga kidneys ay malinis at kumagana ng maayos. Magiging mas masigla kayo, mas handa kayong makipaglaro sa inyong mga apo at mas matatamasa ninyo ang bawat sandali ng buhay ng walang mabigat na pasanin ng sakit. Ngayon, narito na ang sorpresa ang tinutukoy ko sa simula ng video. Ang pinakamahusay na detox para sa inyong kidneys ay hindi lang sa pagkain ng mga putas na ito, kundi sa pagyakap sa isang kumpletong pagbabago ng pamumuhay na sinimulan ninyo sa panonood ng video na ito. Ang pagdagdag ng mga putas na ito sa inyong dieta ay isang napakagandang simula. Ngunit ito'y dapat ding samahan ng sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa sobrang alat at prosesadong pagkain, regular na ehersisyo, at higit sa lahat, regular na pakikipag-ugnayan sa inyong doktor. Ang pinakamalaking sikreto ay ang pagiging consistent at ang pakikipag-ugnayan sa inyong doktor para sa personalized na payo. Ang lahat ng impormasyong ito ay gabay lamang at ang personal na konsultasyon sa inyong doktor ang pinakamahalaga para sa inyong natatanging kondisyon. Hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito at ang paghingi ng profesional na payo ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Ang kaalamang nakukuha ninyo ngayon ay isang kapangyarihan na gamitin ninyo para sa inyong ikabubuti. Napakasarap basahin na inyong mga karanasan. Kung mayroon kayo mga paboritong prutas na nakatulong sa inyong kidneys o may mga tanong kayo tungkol sa ating tinalakay, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento at matuto mula sa inyong mga paglalakbay. Ang inyong mga komento ay hindi lamang nakakatulong sa akin, kundi nagiging inspirasyon din sa iba pang mga kababayan na naghahanap ng pag-asa at solusyon. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito at nakita ninyo itong nakakatulong, mangyaring i-click ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong ito para maabot pa natin ang mas maraming kababayan na nangangailangan ng impormasyong tulad dito at para patuloy tayong makagawa ng mga videos na magbibigay gabay at inspirasyon. Tandaan na ang inyong kalusugan ay inyong kayamanan. Hindi pa huli ang lahat para simulan ang pagbabago. Patuloy tayong lumaban, maging matatag at alagaan ang ating sarili. Mabuhay ng masigla at masaya sa bawat yugto ng buhay. Hanggang sa muli at alagaan ninyo ang inyong mga sarili.